Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang ikapitong kabanata ng Marrying a Tyrant Billionaire. At bago lumabas ng banyo, pinakaramdaman muna niya kung nasaan si Gabriel. Nang walang marinig na anumang ingay ay dahan-dahan siyang lumabas, saka inikot niya ng tingin ang buong suite para malaman kung nasaan ito. Hindi niya makita si Gabriel kaya alam niyang bumalik na ito ng kwarto. Diretso siya sa sopa at pasalampak na naupo rito. Pagkatapos ay kinuha niya ang blanket na nakapatong at ibinalot sa sarili. Habang nakaupo sa sofa, nakatulala lang siya. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang paglapat ng labi niya sa malambot na labi ni Gabriel. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pananuyo ng lalamunan. Nauuhaw siya. Samantha immediately sat up from the sofa. She threw the blanket to the side. She quietly went to pour herself a cup of water barefooted and gulped it all down in one gulp. Only then did she feel a little better. Pagkatapos uminom ay napatingin siya sa labas ng sliding window. Kay gandang pagmasdan ang langit at mula sa palapag kung saan sila ay tanaw ang Manila Bay kaya naisipan niyang lumabas at tumambay sa terrace. Naupo siya sa sahig. She just leaned against the wall and hugged her knees as she looked at the starry sky. A meteor streaked across the sky. Samantha reached out and touched the plain birthmark between her collarbones. She suddenly thought of a childhood playmate. That big brother. She had clearly promised him that she would tell him her name. Unfortunately, "Big brother, you said that when a meteor struck across the sky, you'll find me. But we're all grown up now, and you haven't found me. Perhaps we will never meet again in this lifetime." Samantha muttered to herself, "I am really sorry. It's not that I didn't go to see you on a purpose. Hindi lang kasi ako pinayagang lumabas kaya hindi ako nakabalik sa park. I'm sorry. I really didn't do it on purpose." Samantha rested her head on her knees and quietly fell into a trance. She did not know how much time had passed when the light suddenly turned on. Samantha looked back in shock. She saw that Gabriel did not sleep either. On the contrary, he walked over with a cup of water and said, "Did I disturb you?" Umiling si Samantha. "Ikaw, naistorbo ba kita?" Gabriel shook his head. "Nope, I just can't sleep." "Why didn't you sleep?" "I'm not sleepy," Samantha replied. "Oh, really?" Gabriel also sat on the floor beside Samantha. He looked at Samantha in her white bunny pajamas. Her obedient appearance made him frown. At this moment, Samantha did not look as smart and capable as she did during the day. Her messy hair stuck on her cheeks, making her look even quieter. Gabriel drank a mouthful of water, and he followed her to look at the starry sky. The air in the city was good and had not been polluted by heavy industries. Therefore, looking at the starry sky at night was really a good enjoyment. Because of what happened just now, Samantha felt that she did not know how to face this business tycoon. She did not want Gabriel to think that she wanted to rely on him. Malaki lang talaga ang utang niya rito kaya hindi niya ito maiwasan. Isa pa kahit papaano ay malaking tulong ang malaking pasahod nito sa kanya. Gabriel saw that Samantha did not say anything. He immediately found a topic to break the awkward situation between the two of them. "Do you know who the person I want to see tomorrow is?" Samantha shook her head. "Oo, nabanggit nito na uncle nito ang bibisitahin pero hindi naman niya iyon kilala." "He is a brother of my father." Gabriel took the initiative to explain to her. "Do you know who my father is?" Samantha shook her head. "Oo, kasal siya sa kapatid ni Gabriel pero hindi naman niya nakita at nakilala ang daddy ng mga ito. Malamang ay hindi rin alam ni Gabriel na siya ang pinakasalan ng kuya nito." Gabriel smiled gently.
You don't care about me at all. Samantha scratched her head in embarrassment. Anyway, simula noong makapagtapos ako at natuto ako sa negosyo, kalaunan ay naging CEO at iniwan na kami ni Daddy at namuhay ng simple. Napatingin naman si Sam rito. Ibig mong sabihin, hindi mo kasama ang dad mo? Nasa na siya? Actually, nandito siya sa Pinas. Pure Filipino si Dad, si Mom naman ay pure American. Kaya lang, mas gusto ng daddy ko na manirahan dito sa Pinas kaysa ibang bansa. Patuloy na kwento ni Gabriel. So, ang ibig mong sabihin ay hiwalay na ang mom and dad mo? No, okay naman ang mga magulang ko. Sadyang hindi lang gusto ni dad sa ibang bansa. At madalas namang bumisita si dad sa Shanghai. Minsan, si mom ang bumibisita sa kanya rito. Ah, okay. Tugon ni Samantha. O siya, malamig at mahamog na rito sa terrace. Pumasok ka na at matulog ka na rin at maaga tayo bukas. Wika nito saka tumayo at pumasok na sa loob. Sinundan lang ito ng tingin ni Samantha. Naisip niya na bakit naman ito naisipang magkwento about sa family nito. Hindi naman siya nito masyadong kilala para magkwento ng ganoong bagay. Nang makaramdam ng lamig si Samantha, pumasok na rin kaagad siya sa loob. Pagkaupo niya sa sofa ay binuksan niya ang bagong cellphone na bili sa kanya ni Gabriel at tinawagan si Nanette. 3 ring bago ito nakasagot. Hello, Ate Nanette? Si Sam po ito, sabi niya. Ma'am, ikaw pala iyan. Kakausapin ho ba ninyo si Marco? Tanong nito. Ate, yes, please. Maya-maya pa ay boses na ng kapatid niya ang kanyang narinig. Sam? Marco, kamusta? Pasensya ka na at si Ate Nanette muna ang makakasama mo dyan ha. Nasa trabaho pa kasi ako at 4 na araw akong hindi makakauwi. Hindi na babalik, Sam? Iiwan mo na ako? Marco, hindi kita iiwan. Hindi lang ako makakauwi dahil may trabaho ako. Babalik ako, pangako iyan. Hintayin mo ako ha? Parati mong sundin si Ate Nanette. Promise? Balikan mo ako? Promise, Marco. Kailangan ko lang magtrabaho para makapag-ipon tayo ng pera para sa pagpapagamot mo. Saka para hindi tayo babalik sa mga taong mapanakit. Paliwanag ni Sam sa kapatid. Okay, take care. Thank you. Kayo rin ni Ate Nanette, mag-iingat kayo riyan ha. Sige na, ibalik mo na ang phone kay Ate Nanette. Kakausapin ko lang siya. Hello, ma'am. Ate Nanette, ikaw na po muna ang bahala kay Marco ha. Gaya ng sabi ko, na-transfer ko na sa account mo ang pera na pang-allowance ninyo. Nakadikit rin po sa may rep ang listahan ng mga menu na gusto ni Marco. Ikaw na po ang bahala. Okay po, ma'am. Marami pa naman pong stock sa ref na naiwan. Kapag naubos na po, saka ako lalabas. Huwag po kayong mag-alala kay Marco, okay lang siya. Puro basa lang ng libro ang ginagawa at kung may anong tinatay po sa computer nyo na hindi ko naman po maintindihan. Kwento ni Nanette. Ganon ho ba? Mabuti naman po kung ganon. Mas okay po iyon para hindi siya mainip. O siya, tatawag na lang ho ako ulit ha. Mag-iingat po kayo riyan. Ay siya, kayo rin po ma'am. Pagkatapos niyon ay pinutol na ni Sam ang tawag. Inayos na rin niya ang sopa upang matulog dahil nakaramdam na rin siya ng antok. Nahiga siya at ipinikit ang mata at kaagad namang nakatulog. At dawn the next day, Samantha heard the sound of curtains. Samantha, who was in daze, thought that she was at home. She could not help but say, "Don't mess around, I'm still sleepy." The hand that was pulling the curtain suddenly stopped. It was Gabriel's first time hearing the girls whisper in her sleep. It was completely different from the voice he actually heard. Her voice was sweet. Gabriel could not help clearing his throat and saying, "You should get up. It's going to be too late." Samantha heard Gabriel's voice and opened her eyes. Samantha blinked her again. Her chaotic mind instantly sobered up. This is not at home?
Samantha immediately sat up from the sofa. She looked back and saw that Gabriel had already cleaned up. Did she oversleep? Kaagad na bumangon si Samantha. Maliligo lang ako. Promise, bibilisan ko. Natatarantang sabi niya sa kumuha ng damit at mabilis na tinungo ang banyo upang maligo. Hindi naman napigilang mapangiti ni Gabriel nang makitang tarantang-taranta si Samantha. Frederick knocked on the door and came in. When he saw the CEO smile, he was shocked for a long time. The president never smiled easily in the past. But during this period of time, the chances of him smiling seemed to be getting more. Iba talaga ang epekto ni Samantha sa boss niya. Malaki rin ang pinagbago ng boss niya, hindi na ito madalas masungit at moody. After 25 minutes, tapos nang maligo at nakapagbihis na si Sam. Nagsuot lang siya ng pink t-shirt at jeans. Iyon lang naman kasi ang madalas niyang suotin dahil mas komportable siya. Medyo basa pa ang buhok dahil hindi na niya nagawang makapag-blower dahil aayusan pa niya si Gabriel. "Let's go!" Kaagad na sabi ni Gabriel nang makita na tapos na si Sam. "Ha? Hindi na kita aayusan? At bakit nga pala kasama pa ako?" "No need. Sige, kung ayaw mong bayaran ang suite na ito, pwede ka namang maiwan rito." Nakangising sabi ni Gabriel. Napangiti naman sina Fred at ang tatlo pang assistant nang marinig ang sinabi ni Gabriel. Nang marinig naman ang sinabi ni Gabriel ay kaagad na kinuha ni Sam ang bag at ang cellphone niya saka nauna nang lumabas ng suite. Wala siyang perang pambayad ng suite kaya walang dahilan para magpaiwan o manatili siya roon. Seeing Samantha's, not only Gabriel could not help him smiling, but the four assistants also could not help but laugh. In the past, except Frederick, the other three assistants did not understand why their CEO always brought a stylist along. Seeing this scene, everyone instantly understood. Alam nilang may gusto ang boss kay Samantha dahil sa espesyal na turing nito rito. Nang makalabas si Sam ng suite, they quickly went downstairs and boarded the RV that they had prepared earlier. Samantha now realized that no matter where Gabriel was, there would be cars with different uses that were on standby at all times. He was so rich. Bukod sa kalat sa buong mundo ang mga negosyo at ibang properties nito, ay hindi rin mabilang ang mamahaling sasakyan na pag-aari ni Gabriel. Ilang bilyon na kaya ang pera nito? Habang nasa biyahe, napakunot-noo si Sam. Wala na halos siyang makikitang naglalakihang buildings at ang nakikita niya ang mga bundok na. Samantha leaned in front of the window and looked at the scenery outside. She could not help but say curiously, "Are we going into the mountain?" Gabriel was carrying his iPad and handling some official business. He was answered without looking up. "Yes." Samantha nodded thoughtfully. Sa bundok nakatira ang uncle niya? Mayaman sila, bakit sa bundok? Ilan lang sa mga katanungan ni Sam na walang kasagutan. Pero malalaman rin naman niya mamaya kapag nakarating na sila. As of now, she enjoyed while watching the nice view outside the window. Sobrang nakaka-relax at tila nabawasan ng ilan sa mga alalahanin niya. Narealize rin niya na kaya siguro mas gustong manatili ng uncle at ama ni Gabriel sa Pinas dahil na rin sa magagandang tanawin na ito. Kahit siya ay mas gusto niya ang mamuhay ng simple. Yung malayo sa mataong lugar. At kung papipiliin siya, baka mas gugustuhin na rin niyang manirahan sa Pinas kasama ang kapatid. Ilang oras lang ay huminto ang sasakyan. Kaagad inilibot ni Samantha ang paningin sa pag-aakalang nakarating na sila. Nakita niyang sa isang seafood restaurant sila huminto. Pag-aari ba ito ng uncle ni Gabriel? "Let's go! Alam kong kanina kapag gutom kaya kumain muna tayo at malayo-layo pa ang biyahe natin." Sabi nito saka bumaba ng sasakyan. "Malayo pa? Gaano kalayo?" "Kung malayo, bakit hindi na lang ito gumamit ng chopper? Total naman mayaman ito at for sure may pag-aari itong chopper." Kahit nagtataka ay bumaba na rin si Samantha. Gusto na rin naman niyang kumain dahil kanina pa nagrereklamo ang tiyan niya.
Pagkapasok nila ay naroon na sa loob si Frederick at ang 3 pang assistant. Magkasamang naupo sa pangdalawahang mesa sina Gabriel at Samantha at sina Fred naman ay sa kabilang mesa. At minuto lang simulang dumating sila sa restaurant ay kaagad na ring naiserve ang pagkain. Marahil ay natawagan na ng mga asistant ni Gabriel ang restaurant kaya hindi na sila naghintay pa ng matagal. At dahil doon ay napahanga si Samantha sa mga asistant ni Gabriel. Bukod kasi sa maayos magtrabaho ay talagang kabisado ang gusto at ayaw ng boss nila. "What are you waiting for? Hindi ka pa ba gutom?" sabi ni Gabriel nang makitang hindi pa nagsisimulang kumain si Samantha. Napatingin si Sam sa mga iba't ibang potahe na nasa harapan nila. Halos seafood recipe ang naroon at pamilyar siya sa luto dahil mahilig siya sa seafood. Dahil gutom na siya, hindi na siya nagpapilit pa. Una niyang tinikpan ang seafood ceviche. Filipino seafood ceviche highlights the taste of shrimp, snapper, and sea bass with the bright flavors of lime, ginger, and pineapple. Nagustuhan iyon ni Sam. Sunod niyang tinikman ang king crab with sesame seed and black pepper butter. It's a half-pound king crab that will satisfy your craving. Mabuti na lang at natanggal na ang shell kaya hindi siya masyadong nahirapan pang kumuha. Next is grilled half-pound lobster. They paired it with braised bok choy and mushroom as well as a variety of dipping sauce for a savory finish. Kumuha si Sam ng kaya lang niyang kainin at inilagay sa kanyang plato. At masasabi niyang lahat ng dishes na nakaserve ay masarap at nag-enjoy talaga si Samantha. Ni hindi na nga niya alintana na kasama niya ang boss niya. A few minutes later, the waiter served their dessert. The dessert naman ay mango ice cream na may toppings na fresh mango and leche flan. Kaagad na nagningning ang mga mata ni Samantha dahil isa iyon sa mga paborito niya. "Wow! It's my favorite!" Napangiti naman si Gabriel. Para kasing bata si Samantha na tila nakakita ng candy. At natutuwa din siya dahil lahat ng pagkain na sinabi niyang ihain ay nagustuhan ni Sam. "Come on, taste it!" sabi ni Gabriel. Kinuha ni Sam ang para sa kanya saka agad na tinikman. Halos 3 subo siya bago nakapagsalita. "Wow! So delicious! Hindi ko akalain na mayroon din pala nito sa Pinas." "Mabuti naman at nagustuhan mo lahat," sabi ni Gabriel. "Of course! Dahil paborito ko lahat ito. Anyway, thank you. Nabusog at nag-enjoy ako sobra." Tugon naman ni Samantha. "Well, lahat ng kinain mo, dagdag iyan sa utang mo." Biro at nakangising sabi ni Gabriel. "Ha? Seryoso ka?" Napalakas ang boses ni Samantha dahil doon. Gusto sanang mapabunghalit ng tawa ni Gabriel nang makita ang reaksyon ni Samantha, ngunit pinigilan lang niya ang sarili. "No, just kidding." Nakahinga naman ng maluwag si Samantha dahil doon. Kung nagkataon ay baka pipilitin niyang iluwa lahat ng kinain para lang hindi magbayad. "Let's go!" Kaagad na ring tumayo si Sam at sumunod na rito pabalik sa sasakyan. Pagkatapos nila ay hindi napigilang magtanong ni Samantha. "Malayo pa ba tayo? Anong lugar pala ang pupuntahan natin?" "I think 2 hours biyahe pa. Did you hear about the place called Baguio?" "Hindi pa. So, malayo pa pala talaga tayo?" "Yes," tugon nito. "Bakit hindi na lang sumakay sa chopper? Mas madali at makakarating ka kaagad." "It's none of your business." Pasupladong tugon nito, saka muli na namang itinuon ng atensyon sa iPad nito. Ang dahilan kung bakit hindi sila sumakay sa chopper dahil takot siya sa heights at ang ayaw niyang sabihin iyon kay Samantha. At baka pagtawanan lang siya nito. "Sungit," bulong ni Sam. "Nagtatanong lang naman ako tapos ganun sumagot ang betlog na to?" Anya sa isip, saka isinandal ng maayos ang likod sa sandalan ng upuan, saka ipinikit ang mga mata. Malayo pa ang biyahe kaya pwede pa siyang matulog. Inaantok kasi siya dahil sa dami ng nakain niya kanina. "Sam, wake up! We're here!" Boses ni Gabriel ang gumising sa mahimbing na natutulog na si Samantha. Pagmulat niya ng mata ay napagtanto niyang nakasandal siya sa balikat nito.
Mabilis niyang inayos ang upo dahil sa hiya. Nakatulog pala siya at ginawa pang unan si Gabriel. Mabuti na lang at hindi siya nito sinungitan. I'm sorry, nakatulog pala ako. Hinding pasensya ni Samantha. Hindi siya nito pinansin. Diretso itong bumaba ng sasakyan at pumasok sa hindi kalakihang bahay. Tahimik naman na sumunod si Samantha. Natanaw niyang may sumalubong na lalaking edad 30. "Where's my uncle?" tanong ni Gabriel. "Nasa kabilang bahay niya, sir. Ihahatid ko na ho kayo doon." Magalang na tugon ng lalaki. Samantha followed them and looked around. It was simply natural oxygen and the air was very fresh. The sound of leaf rustling could be heard as the wind blew past the green trees. Siguro kapag tumanda na siya, it would be great if she could find also a place like this to live in. "Ha ha ha ha, you finally came to see me." A loud and clear man's voice came from behind Samantha. Samantha subconsciously turned her head to look. This look did not matter. The expression on Samantha's face instantly became strange. She saw a muscular man who was in his 40s and was very tall and strong. He walked towards them in large stride. Bata pa palang uncle ni Betlog. Akala niya ay nasa late 60 na. Hindi pala. "Uncle, how are you?" "I'm fine. Mabuti naman at napadahalaw ka. Siya ba ang asawa mo?" Sabi nito at napatingin kay Sam. Agad namang sumagot si Sam. Hindi po, hindi." "Enough. Halina kayo sa loob." Putol nito sa iba pang sasabihin ni Sam. Ni hindi man lang nito binigyan ng pagkakataon si Sam na magpaliwanag. Napatingin si Sam kay Gabriel na tila sinasabi na ipaliwanag nito na hindi sila mag-asawa. Ngunit ginisihan lang siya nito. Buwisit na Betlog na to. Hindi man lang kinlaro sa uncle niya na hindi talaga kami mag-asawa. Kailangan ko atang mag-hire ng grupo na pipitik sa Betlog niya para mabawasan ang pagiging masungit, arogante at pagiging feeling gwapo. Natawa na lang kasi si Sam sa naisip niyang kalokohan. Sa inis niya kay Gabriel ay kung ano-ano na lang ang naisip niya. Tahimik na sumunod si Sam sa loob ng bahay. Napansin niya na maliit lang iyon at simple lang pero malinis at maayos ang lahat ng gamit. "Uncle, I have something for you," sabi ni Gabriel. "Huhulaan ko. Siguro yung paborito kong wine ang dala mo." Nakangiting tugon naman ng uncle ni Gabriel. "Tama ang hulaan nyo." Kaagad na iniabot ni Gabriel ang isang box na may lamang wine. Alam na alam mo talaga ang gusto ko, iha." "Ano nga palang pangalan mo?" Baling nito kay Sam. "Samantha po." Tila nahihiyang sagot naman ni Sam. "Mabuti naman at nagkakasundo kayo nitong Gabriel. Anyway, congratulations sa inyong dalawa." "Ho? Nagkakamali ho kayo ng iniisip. Hindi po." "Nako, huwag ka nang magpaliwanag at naiintindihan ko. O siya, magtimuna kayo at magpapaluto ako ng makakain," sabi nito saka tinungo ang kitchen. Hindi na naman ito pinakinggan ang paliwanag ni Sam kaya lalong pang eager si Sam makausap ang uncle ni Gabriel at magpaliwanag. "Next time, better to keep quiet," Gabriel said in a low voice. "Bakit kasi ayaw mong linawin sa kanya na nagkakamali siya ng iniisip?" Enough explaining to him dahil hindi niya ikaw pakikinggan." "Pero, enough," putol nito. "Fine. Pwede bang lumabas? Magpapahangin lang ako," paalam ni Sam. Naiinis siya kaya gusto niyang magpalipas ng oras sa labas. Tumango lang si Gabriel bilang tugon. Kaagad namang tumayo si Sam at lumabas. Pagkalabas ng bahay ay puro puno na ang makikita at iba't ibang uri ng prutas. Kay lamig rin at kay sarap lang hapin ang mga napakasariwang hangin. Nakaka-relax at nakakagaan ang pakiramdam. Hindi na kontento si Sam na tumayo lang sa harapan ng bahay kaya naisipan niyang i-explore ang paligid. Sa hindi kalayuan ay may natanaw siyang mga tanim ng strawberries. "Wow! Strawberries!" Namamanghang sambit niya. Tuwang-tuwa siya dahil ang daming bunga at nakakatakam kainin dahil lahat halos ay kulay pula na.
Ang ganda naman dito, ang daming tanim, anya habang iniikot ang paningin sa paligid. Nakaramdam siya ng hindi maipapaliwanag na pakiramdam habang binubusog ang mga mata sa magagandang tanawin. Pangarap na tuloy niyang tumira sa ganoon na kapispol na lugar kasama ang kapatid niya. Uncle, may gusto sana akong hinging pabor sa inyo. Pagkalabas ni Samantha ay sumunod si Gabriel sa uncle niya sa kusina para banggitin ang kanyang pakay. Nabanggit na niya ito sa tiyuhin kaya lang tinanggihan siya nito kaya niya ito pinuntahan para makausap ng personal at makumbinsi ito na tulungan siya. Herbert stopped when he heard what Gabriel said. After a while, he said, Gabriel, you know I have given up my previous job. Look at me. I am living in this simple place. I want to grow with some vegetable and fresh fruits. I want to raise some chicken, duck, and turkey. For me, it is good to have food and drink. I just want a simple life like what your fathers want. Gabriel lowered his eyes slightly. I remember when I was young, you went through life and death with my father. You also said that sacrificing or helping a family is what a man should do. When I was young, I always used you as an example. Herbert's fingers shook. His thick fingers wiped his face. He stopped joking and said seriously, That's right. Alam mo naman kung gaano kami kalapit at nagtutulungan ng daddy mo bilang pamilya, Gabriel. It's not what don't want to help you. It's just that I have really cut off all ties with the past. Uncle, I don't intend to let you act. I just want to use your network. Gabriel smiled and said, It's hard for me to get into the Russian business. I want to get things done in Russia. It was necessary to use the old connections at alam kong marami kang connection sa bansa na iyon. Herbert was silent for a moment. He packed up the wine cup in front of him and drank it in one gulp. Gab, I am happy for bringing your wife to see me. However, I really can't promise you that. Herbert said seriously, The Hinders Group is better in your hands than your father. At alam kong kaya mo iyan. Ayoko na talagang bumalik pa sa usaping negosyo dahil masaya na ako sa simpleng buhay ko ngayon. I'm sorry, I can't help you. Gabriel seemed to have guessed that this would be the result, but he was not discouraged. He just smiled and said, Alright, since you insist, I won't force you. Hindi naman mapapayag ni Gabriel ang tiyuhin, umaasa pa rin siya na magbabago ang isip nito. Ano kaya ang mayroon doon? Sambit ni Samantha nang sa hindi kalayuan ay may nakita siyang munting kubo. Lumapit siya at tiningnan kung ano ang naroon. Pagkalapit niya ay nakita niya ang grupo ng mga manok, duck at may turkey pa. Samantha had never seen domestic animals and immediately went over to take a look out of curiosity. At this time, a turkey was laying eggs. It was very painful and squeezed the eggs out with difficulty. Samantha squatted on the ground and looked for a long time. She felt that this big turkey was really too painful. It had been 10 minutes and had not finished. Hindi pa rin nakalabas ang itlog na nasa puweta nito. Samantha suddenly could not bear it anymore and decided to help it. Samantha took advantage of Big Turkey's strength and grabbed half of the turkey's egg with both hands and pulled hard. The warm Big Turkey egg was pulled out by Samantha. The big white turkey that was giving birth to the egg was instantly stunned. The big white turkey turned around in disbelief and saw that the human had actually pulled the egg. Agad tumayo ang balahibo ng pabo dahil sa galit dahil kinuha ang itlog niya. Nagtaka naman si Samantha bakit ito nakatingin sa kanya na para bang nagagalit. Tinulungan lang naman niya itong ilabas ang itlog nito, bakit ito nagagalit? Nakaramdam ng takot si Samantha dahil mukhang susugurin siya nito. Nakita kasi niyang tila biglang umalsa ang balahibo ng pabo. Napaatras si Samantha at mabilis na lumabas ng kubo na hawak pa rin ang itlog. Kaya lang habang umaatras siya ay sumusugod na ang pabo sa kanya.
Nang makalabas siya ay galit na ito at akma na siyang susugurin. Dahil sa takot, kumaripas ng takbo si Sam pabalik sa bahay ng uncle ni Gabriel. Sakto rin na nakasalubong niya si Gabriel. Kaagad siyang nagtago sa likuran nito habang hingal na sinasabi, "See you, Gabriel! Tulungan mo ako! Hindi ko alam bakit niya ako hinahabol at galit na galit sa akin iyang turkey. Tinulungan ko lang naman siyang ilabas ang itlog niya." Samantha was still holding the warm egg and hid behind Gabriel all of a sudden. The white turkey continued to chase after Samantha relentlessly. Samantha stuffed the egg into Gabriel's hand and said while running, "Don't chase me! I have already given your egg to CEO Gabriel. Go after him!" The big white turkey did not care about her egg. It had already been determined that Samantha was a bad person and would not give her egg. Seeing Samantha being chased all over the yard by a big turkey, Gabriel laughed out loud. He laughed so hard that tears were about to burst out of his eyes. Every time the big turkey caught up to Samantha, the big white turkey would give Samantha a hard pick on her leg. It was so painful that Samantha started to cry out. Everyone in the house came out when they heard Samantha's voice. They saw Samantha being chased away by the big white turkey and everyone could not help but burst into laughter. Herbert laughed also until tears flew out of his eyes. "I have been here for so many years but I have never seen a lively as today," he said while laughing. Lahat sila halos magkanda iiyak na sa tawa habang pinapanood si Samantha na hinahabol ng pabo. Samantala, hingal na si Samantha dahil sa pagod. Halos mawalan na rin siya ng hininga. Tumakbo siya pabalik kay Gabriel habang ang isang kamay ay nakahawak sa dibdib at sinabi, "Please help me!" Seeing that Gabriel just smiled and did not help, Samantha could not care about anything else. She rushed in front of Gabriel. She hugged Gabriel's neck with both hands and jumped. Her legs instantly caught Gabriel's waist. She was like a koala bear, not coming down. Everyone who saw the scene was speechless. Nagmamagandang loob lang naman ako dahil nakita kong nahihirapan siyang ilabas ang itlog niya. Bakit siya nagalit sa akin? Ano bang mali sa ginawa ko? Bakit niya ako hinabol? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Samantha habang hindi pa rin bumababa sa katawan ni Gabriel. Halos 10 minuto sila sa ganoong posisyon bago na-realize ni Sam ang nakakahiyang bagay na ginawa niya. Mabilis siyang bumaba mula sa katawan ni Gabriel. Nakita rin niyang sumuko na sa paghabol ang turkey sa kanya. "I'm sorry, hindi ko sinasadya," hinging pasensya niya. "Sa susunod kasi, huwag kung saan-saan pumupunta. Ayan tuloy para kang basang sisiw sa kagagawan mo," sermon sa kanya ni Gabriel. "Ngayon lang kasi ako nakakita ng nangingitlog na turkey kaya noong makita kong nahirapan siya, hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Palay ko bang ikagagalit niya pala iyon?" Katwiran ni Sam. "Gabriel, huwag mo nang pagalitan ng asawa mo. Halina kayo sa loob at nakapagluto na itong si Aling Puring," wika ni Herbert saka nagpatiuna ng pumasok sa loob ng bahay. Sumunod naman ang mga asistant ni Gabriel. "O ayan, itago mo ang itlog na iyan para sa susunod. Alam mo nang hindi mo dapat pinapakialaman ang nangingitlog na turkey," sabi ni Gabriel sabay lagay ng itlog sa kamay ni Samantha. Then he turned around and left. Samantha wanted to say something but did not say it. Napabuntong hininga na lang siya dahil sa kahihiyang natamo. "Hay, bakit kasi napunta ako sa kubo na iyon? Kung alam ko lang na mangyayari yun, di sana hindi ko na tinulungan ang masungit na turkey na iyon. Wisit na bitlog na iyon, pinagtawanan na ako, pinagalitan pa." That afternoon after eating their lunch, Samantha refused to go out no matter what. She just sat on the balcony with a cushion in her arms and looked at the beautiful scenery outside the window. Kay ganda pala ng lugar na ito at nabasa ni Samantha na ang Baguio pala ay isa sa mga pinakasikat na lugar sa Pilipinas at tinuguruan itong bilang Summer Capital of the Philippines.
Dahil sa malamig na temperatura dito at maraming magagandang tanawin ang makikita dito katulad ng mga bundok at iba pa. Tama nga ang nabasa niya, ang ganda ng Baguio at kahit sino ay gugustuhin doon na lang manirahan. Maya-maya pa, binuksan ni Samantha ang cellphone, then put her earphones at nagplay ng kanta. Pagkatapos ay binuksan naman niya ang kanyang laptop upang mag-online. Habang naglo-loading ang laptop niya ay humihip ang malamig na simoy ng hangin. Ang sarap niyon sa pakiramdam pero hindi niya masyado ma-enjoy dahil sa nangyari sa kanya. If she could ignore the embarrassing incident just now, it would actually be a very good enjoyment. Samantha did not want to know the purpose of Gabriel's visit today. Therefore, hiding here was the most comfortable thing for her. When the laptop finally opened, Samantha entered her email and then she opened an email sent from his brother. When Samantha opened it, she saw a recorded video from her brother. Napangiti siya dahil ang saya-saya nito habang nagre-record ang sarili. Samantha noticed that her brother's computer skills were getting better. Marunong na kasi itong gamitin kahit pa 2 beses lang niya iyon naturuan. Dahil sa napanood na video ng kapatid, Samantha also used her tablet to record a video for herself. She then sent her video to Marco. Minuto lang ang nakalipas ay nakapag-reply na agad ito sa kanya. Nag-send ulit ito ng video na nagsasabi na mag-iingat siya at namimiss na niya ito. Nag-send lang din si Samantha ng message saka pinatay na ang laptop. Miss Velasco, pinapatawag ka po ni CEO Gabriel. Tawag ni Frederick kay Sam habang abala ito sa laptop nito. Kaagad namang napalingon si Sam rito. Sige, susunod na ako, sabi niya saka niligpit ang mga gamit niya. Habang nagliligpit ng gamit ay napaisip si Samantha kung bakit siya pinapatawag ni Gabriel. May lakad ba ito na kailangan niyang ayusan siya? This way, Miss Velasco, turo sa kanya ni Fred. Sinundan naman ito ni Samantha. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Come in! Boses ni Gabriela nagsasalita. Dahan-dahan namang pinihit ni Sam ang seredura upang buksan ang pintuan. May pupuntahan ka ba ngayon? Tanong niya. Nope, sit down, sabi nito. Umupo naman si Samantha. Anyway, may hihingin akong pabor sa'yo. Ano yun? Seryoso ang ekspresyon ng mukha na tanong ni Samantha. Kung magagawa mo ay mababawasan ng 500,000 yuan ang utang mo. Sabihin mo muna sa akin kung paano ang gagawin ko. Gusto kong kausapin mo si Uncle para tulungan ako sa deal ko sa Russia. Ang hirap naman ang gagawin ko. Pag-iisipan ko muna. Okay, wag mo na lang tagalan ang pag-iisip. Okay, sige. Sakto naman natapos ang pag-uusap nila ay may kumatok sa pinto. Ang uncle iyon ni Gabriel. Baka gusto niyong tingnan ang kwarto ninyong mag-asawa. Ipinaayos ko na iyon. Pasensya at hindi masyadong malaki pero sakto na iyon sa inyo. Napatingin naman si Sam kay Gabriel. Mukhang hindi ata magandang ideya na magkasama na naman sila sa iisang kwarto. Tiningnan lang din siya nito. Pagkatapos ay sumunod na ito sa uncle niya. Here, ito lang ang nilinis ni Poring at ito lang din ang medyo maayos na kwarto dahil matagal nang hindi nalilinisan ng iba. Pumasok si Gabriel sa katiningnan. Para sa kanya ay okay naman ang kwarto kaya agad na siyang nagpasalamat sa tiyuhin niya. O siya, may iwan ko na muna kayo, sabi nito saka tumalikod na. Siyo Gabriel, baka pwedeng sa ibang kwarto na lang ako? Okay, kung iyan ang gusto mo. Kung hindi ka takot sa daga, ahas, ipis at iba, pang-insekto, pwedeng-pwede kang matulog sa ibang kwarto. Nang marinig ang sinabi ni Gabriel ay biglang nagsitayuan ang balahibo ni Sam. Takot siya sa daga at ipis kaya hindi siya maglalakas loob na matulog sa ibang kwarto. Sige na nga, dito na rin ako. Pwede naman ako sa sahig na lang matulog. Okay, good. Pero huwag ka lang magpapakita kay uncle na sa lapag ka natutulog dahil ang alam niya magkasama tayo sa kama kasi ang alam niya mag-asawa tayo. Bakit kasi ayaw mong pang sabihin sa kanya na, as I said, hindi kanya pinapakinggan, di ba? Ito ang unang beses na may dinala akong babae rito sa kanya, kaya para sa kanya, asawa kita.
Pero bakit? Dahil sinabi ko sa kanya noon na hindi ako magdadala ng babae sa bahay niya na hindi ko asawa. Paliwanag ni Gabriel. Totoo iyon. Sinabi niya sa uncle niya na asawa lang niya dadalhin niyang babae sa bahay ng uncle niya. At si Sam nga iyon. Si Sam ang asawa niya na wala pa siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Natatakot kasi siya sa magiging reaksyon nito. Natatakot siyang hindi magustuhan ni Sam. Nang marinig iyon ni Sam ay napaisip siya. Iyon ang sinabi ni Gabriel sa uncle nito pero bakit sinama pa rin siya? Anyway, forget it. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa iyo para mabawasan ang utang mo. Plus, sa kama ka matutulog kapag napapayag mo siya. Talaga? Sa kama ako matutulog? Kung mapapayag mo siya. Magkano ba ang kikitain mo sa deal na iyon at ganon ka na lang kapursigido na makuha? At saka bakit kailangan mo pang ang tulong ng uncle mo alam ko naman na marami ka ng connection sa iba't ibang panig ng mundo. Alam mo, napakahirap kasing kunin ang tiwala ng mga negosyante sa Russia, kaya wala akong masyadong connection doon. Ang dahilan kung bakit ako kay uncle humingi ng tulong dahil tumira siya sa Russia ng 15 taon, kaya siya lang ang may maraming connection doon. Kaya lang, matagal ko nang hinihingi ang tulong niya pero ayaw niyang pumayag. Katwiran niya, hindi na siya babalik sa dating trabaho at pagnenegosyo. Alam mo kung bakit? Dahil doon namatay ang asawa at anak niya. Abala siya sa trabaho at negosyo niya noong mangyari ang pagsabog sa isang pamilihan na kasamang nasawi ang mag-ina niya. Simula noon ay ibinenta niya ang lahat ng negosyo at umuwi rito sa Pilipinas at namuhay ng simple. Bigla namang nalungkot si Sam sa ikinuwento ni Gabriel. May malalim pala na dahilan kung bakit hindi pumayag ang uncle ni Gabriel. Napaisip tuloy siya kung mapapayag nga ba niya ito. At bilyon-bilyon ang posible nakikitain sa project kapag natuloy iyon. Deal? Sabi ni Samantha. Mababawasan ang utang niya at makakatulong pa siya kay Gabriel, plus makakatulog pa siya ng maayos sa kama kapag pumayag ang uncle niya. Okay, galingan mo. Sa kama ako matutulog ngayong gabi at ramdam ko na iyon. Tuwang-tuwa siya habang sinasabi iyon. Pagkatapos ay agad na inihiga ang sarili sa malambot na kama. Napangiti na lang si Gabriel sa naging reaksyon ni Sam. Para kasi itong bata na ngayon lang nakahiga sa kama kung titingnan. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan ay muling naisipan ni Sam na tumambay sa balkonahe. Sakto naman na naroon rin ang uncle ni Gabriel kaya may pagkakataon na siyang makausap ito. Narito po pala kayo, sabi ni Sam. Oo iha, malamig na, bakit hindi ka nagsusuot ng jacket? Okay lang po, sanay po ako sa malamig. Naparito ka ba dahil kinausap ka ni Gab? Tanong nito. Honestly, yes po. Pero tingin ko naman hindi ko rin po kayo mapapapayag. Dahil hindi ako pumayag kay Gabriel, kaya mo naisip yan? Ganun na nga po, kasi sino ba naman ako para mapapayag kayo, hindi ba? Siya nga po pala, ang ganda po ng lugar nyo. Alam nyo ho ba na pangarap ko rin ang ganitong pamumuhay? Yung simple lang po pero masaya. Naisip ko tuloy ang papa ko, kasing edad mo po kasi siya. Nasaan pala ang papa mo? Wala na po siya. 1 taong gulang pa lang po ako nang mamatay siya. Sana kung nabubuhay pa siya, kasama ko siya ngayon. Yung gaya nito, nag-uusap habang sinasamsam ang masarap at sariwang hangin. Mapait na napangiti si Sam. Saglit itong natahimik. Napabuga ito ng hangin na para bang kaibigat ng dinadala sa dibdib. Alam mo ba na may anak rin ako? Nabanggit po ni CEO Gabriel sa akin. Ilang taon ka na nga ba, iha? 19 na po ako at magbebenta na po. Kasing edad mo lang pala ang anak kong babae. Kaya lang, wala na rin siya. Yan ang dahilan kung bakit mas pinili kong iwan ang negosyo ko at mamuhay ng simple. Anin ko naman ang pera kung hindi naman ako masaya. Ang laki ng pagsisisi ko dahil lahat ng oras ko binuhas ko sa negosyo at hindi sa pamilya ko. Siguro kung sila ang naging priority ko noon, malamang kasama ko pa rin sila ngayon. Malungkot na kwento nito habang nakatanaw sa malayo.
Ramdam ni Sam ang kalungkutan nito dahil kahit siya rin ay nangungulira rin sa tunay na mga magulang niya. Siguro po ay nakatadhana na iyong mangyari at alam ko na may dahilan kung bakit nangyari iyon. Oo, masakit at napakahirap tanggapin ang mawala ng mahal sa buhay pero siguro kailangan na lang nating tanggapin para na rin sa ikatatahimik nila. Saglit na natahimik si Sam. Naalala na naman kasi niya si Anton pero gaya ng sabi niya, kailangan niyang tanggapin. Hayaan ho ninyo. Pwede ho ninyo akong ampunin para may makulit kayong anak. Hehehe, birong saad ni Sam. Gusto lang kasi niyang pagaanin ang loob nito. Kung makakapayag ka, abay bakit hindi? Nakandiring wika nito. Alam mo Iha, unang kita ko pa lang sa iyo ay magaan na ang loob ko at nakikita kong magiging mabuting asawa ka para kay Gabriel. May gusto lang po akong linawin sa inyo. Hindi ho kami, naku Iha, tama na ang paliwanag. Basta ipangako mo sa akin na dadalasan ninyo ang pagdalaw sa akin ha? Kasi sige po, pangako. Saglit na nagdalawang isip si Samantha sa isasagot niya pero dahil sa gusto niyang mapagaan ang loob nito ay nangako na lang siya. Siguro naman kahit hindi na siya nagtatrabaho kay Gabriel kapag may extra siyang pera ay madadalaw niya ito. O siya, pumasok ka na at bumalik sa kwarto niyo. Malamig na at baka magkasakit ka pa. Sige ho, salamat po sa kwentuhan. Kayo rin po, pumasok na. Sabi na Sam saka tumalikod at bumalik sa kwarto nila ni Gabriel.